Hala? Magastos yung ganoon, Ginoong Rafael. Nito na pati butas ng ilong ay kumibot na waring hindi sang-ayon sa sinabi ko. Anong gusto mo mangyari? Gamitin ulit pagkatapos? That's so disgusting. Nalukot pa ang ekspresyon ng mukha ko. Mas maaasahan pala itong aking mahiwagang pasador. Maaari ko pa itong labhan sa batis pagkatapos kong gamitin. Nito sa akin. Oh God, kawawa mga isda. Tapos paano na lang kung karugtong ng batis na iyon ay may umiinom? Hindi makapaniwalang ani ko rito. Hala, patawad. Ginoong Rafael, hindi ko naman naisip ang ganyan. Paano kung may nakainom na ng aking dugo? Hindi ako si Jesus. Wala na, hindi ko na napigil ang malakas na mapahalakak sa sinabi nito. Maluha-luha ako habang kinakalma ang sarili ko. Nanunulis ang uso nito na waring nag-iisip pa dahil sa naging takbo ng usapan. Bunsoy! Tawag nito sa bansot na baboy. Pumasok ang baboy na alaga nito na akala mo'y nauunawaan ang pagtawag ng amo. Makasalanan ako, Bunsoy. You're so cute, Rachel. Ani ko rito pero mukhang walang pakialam na napatapik ito sa noo. Nagising ako na masakit ang puson. Pinag-uusapan pa lang namin ni Ginoong Rafael ang tungkol sa pasador kagabi. Heto na at nagparamdam na. Mabilis akong bumangon saka nagtungo sa banyo, bit-bit ang pamalit. Malaking tulong din talaga na nandito sa Ginoong Rafael. May tubig na agad na gagamitin sa banyo na mula sa balon na ginawa ni Tatang. Inipon nito iyon bago kami bumaba ng bayan, kaya naman may magagamit pa ngayon. Pagkatapos makapagpalit ay sinimulan ko ng labhan iyon kaysa dalhin pa sa batis. Hindi ako nakatulog na maayos dahil sa kakaisip sa naging usapan namin ni Ginoong Rafael. Pagkatapos kong isampay iyon ay sinimulan ko na ang gawain sa taniman. Naku, may naligaw na naman na isang kaibigan. Ani ko nang makita ang malaking ahas sa taniman ko ng talong. Agad kong hinuli ang ulo nito. Sanay na ako at hindi ako takot. Hindi naman nila ako sinasaktan kaya naman madali lang para sa akin na damputin iyon ngayon at ilipat ng pwesto. Dinalunton ko ang kabilang parte ng lupain namin saka inilagay sa pinakamasukal na parte ang kaibigan. Pagkatapos ay bumalik ako sa taniman. Nandoon na si Ginoong Rafael na inabutan kong kinakausap si Bunsoy. Nasaan si Rachel, Bunsoy? Hindi ko siya makita. Ginoo, tawag ko rito. Rachel, saan ka galing? Tanong nito na halatang nanlulumo sa labis na pag-aalala sa akin. Ngumiti ako dito saka lumapit. Inilagay ko lang sa masukal na parte ang kaibigan na naligaw. Kaibigang naligaw? Bakit mo naman ilagay sa masukal na parte? Takang napatitig ako rito. Ngunit sa kasukala naman talagang tirahan ng kaibigang ahas. Ani ko rito. Damn it! Ahas? Are you freaking serious? Ahas? Oo, ahas. Ani ko dito. Napabuntong hininga ito saka lumapit sa akin at sinipat ang kamay ko. Nakagat ka ba? May sugat ka ba? Nag-aalalang ani to sa akin. Umiling naman ako. Wala naman, Ginoong Rafael. Tulog naman ang kaibigang ahas at mabait siya. Ani ko rito. I can't believe this. Ani to. Ginoong Rafael, ang wikang Ingles sa aking diksyonaryo ay hindi sapat para maunawaan ka. Huwag mong dalasan ng paggamit ng wikang banyaga. Ani ko rito na napakamot pa sa ulo. Such a cutie. Ani to na bahagyang ginulong aking buhok. Oo nga pala, Ginoong Rafael. Dahil tsak na kagabi mo lang nalaman kung anong pasador. Maaari ko ipakita iyon sa iyo ngayon. Kagabi lang natin pinag-uusapan ng pasador at regla. Pagising ko kanina meron na. Nais mo bang makita? Ngiting-ngiti na tanong ko rito. Automatic na nalukot ang ekspresyon ng mukha nito sabay iling. Magtigil ka, Rachel. Anito sa akin. Akmang tataliko dito nang makarinig kami ng giyabag ng kabayo na paparating. Mabilis ako nitong hinila papasok ng kubo. Pinakubli ako sa silid ngunit dahil likas ang pagiging matanong ng isipan ay sumilip pa rin ako para mamaya hindi na magtanong sa Ginoo. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ni Ginoong Rafael. Binago ang punto ng pananalita. Tanda ko pa ang mukha ng mga lalaking ito. Sila yung mga naligaw noong nakaraan. May hinahanap kaming kubo. Nakatira daw ay magandang dalaga. Dito ba yun? Galing na kayo dito noong nakaraan. Walang dalaga dito. Ako lang nakatira sa kubo na ito. Ani, Ginoong Rafael. Maaari ba kaming pumasok? Tanong ng estranghero ngunit umiling si Ginoong Rafael. Kanino ang damit na nakasampay?
Natutob ko ang bibig nang makita ang nakasampay na mga damit doon. Nang sulyapan ni Ginoong Rafael ang sampayan ay bahagyang nanlaki ang mata nito. Nakasampay doon ang aking blusa, panty at bra. Kasama na rin doon ang aking paldang suot kahapon na naduguan. Kanino yan? Ulit na tanong ng estranghero sa makisig na Ginoo. Sa akin yan. Anito, hindi ko alam kung bakit nagtawanan ang mga dayo. Tara na, mukhang may malas pala dito. Nakakadiri pa. Nakakadiri? Dahil ba sinabi ng Ginoo na sa kanya mga kasuotang pambabae na nakasampay? Yun ba ang tinutukoy nilang nakakadiri? Parang hindi naman. Wala naman ako nakitang masama roon. Ginoong Rafael, tawag ko dito nang lumabas ako. Tiniyak ko namang wala na ang mga dayo. Si Ginoong Rafael ay nanatili pa rin kasing nakatayo sa harap ng tarangkahan. Ginoong Rafael, tawag kong muli rito. Inisip ba nilang bakla ko? Anito na waring wala sa sarili. Lumapit pa ako at sinapo ang magkabilang pisngi nito. Ano nangyayari sa'yo, Ginoong Rafael? Tanong ko dito. Gulong-gulo dahil ganoon ang kanyang reaksyon. It's nothing. Don't mind me. Go back to your garden. Anito sa akin. Napakamot ako sa ulo. Mababaw lang ang Ingles nito pero kapag mabilis at masyadong matatas ang pananalitay hindi ko maunawaan. Naunawaan ko, Ginoong Rafael. Ani ko na lang dito. Hindi naman siguro masama kung sabihin ko iyon kahit pa ang bilis nitong magsalita. Tumalikod ako sa kaakmang papasok sa kubo nang awatin ako nito. Bakit, Ginoong Rafael? Ani ko rito. Sabi ko bumalik ka na sa taniman mo. Anito natakang-taka sa naging asta ko. Yun ba ang iyong ibig sabihin? Sabi ko naman kasi sa'yo konti lang ang laman ng diksyonaryo ko. Hindi sapat ang supply araw-araw. Ani ko nakakamot-kamot pa sa ulo ko. Nginitian ko ito saka tumango. Magtutungo na ako sa aking hardin. Ini ba ang paraan ng pagbigkas? What? Anito sa akin. Hindi kita maintindihan. Anito sa akin. Ngayon, siguro naman ay ako'y iyong nauunawaan. Ani ko nang umisi dito saka bumalik na sa aking taniman. Kailangan ko muna magdilig. Kailangan madiligan ng mga tigang na halaman at kailangan itong mabasa para mapreskuhan. Ano ang bagay na ito, Ginoong Rafael? Tanong ko kay Ginoong Rafael na siyang nagluluto ng babaunin namin sa batis mamaya. Maliligo kami nito pagkatapos kong labhan ang mga damit namin nito. Nakakatuwa at may binili itong malaking powder na panlaba. Alam kong mahal iyon dahil nung minsang isinama ako ni Nanang doon ay sinuway niya ako na wag iyon ang kunin. Ayon dito ay kulang pa ang hawak namin pera kapag iyon ang binili namin. Ang tawag dyan ay roll-on. Para sa'yo yan. Anito sa akin. Para saan ito ginagamit, Ginoong Rafael? Tanong ko na binuksan iyon at inamoy. Napakabango noon. Lotion ba ito? Oo, alam ko ang lotion dahil noon ay pinagagamit ako ni Nanang ng lotion. Ibinigay daw ng tendera sa palengke na naging kaibigan niya. Kaso noong naubos iyon ay hindi na ulit nakatikim ang balat ko ng lotion. Para sa kilikili yan. Pantanggal ng amoy ng kilikili. Anito sa akin, saka iminuwastra kung paano iyon gagamitin. Unti-unting nagsalubong ang kilay ko. Para sa akin? Tanong ko dito. Ngiting-ngiti na tumango ito. Yes, that's for you. Ibig mong sabihin ay mabahong aking kilikili? Natigilan ito na nanlalaki ang mata na napatingin muli sa akin, saka ito mabilis na umiling. Of course not. Huwag mong isipin iyon. Para sa iyo nga iyan pero hindi ibig sabihin nun ay mabaho ka na. Depensa nito na sinabayan pa ng pag-iling. Hindi ko na lang pala ito gagamitin. Hindi ko naman kailangan. Ani ko rito. Ay, ikaw nga bahala. Ani, Ginoong Rafael. Ito, ano naman ito? Tanong ko dito. Sinulyapan ako nito na napangiti agad. Gel, ang tawag dyan. Ginagamit iyan sa buhok. Kung gusto mong i-style ang buhok mo ay pwede yan. Anito sa akin. Tumango naman ako dito sa kabinuksan iyon. Excited na lumapit ako sa salamin at kumuha ng tamang dami katulad ng shampoo. Taman-tama kasusuklay ko lang kaya naman ipinahid ko iyon na tulad sa paggamit ko ng shampoo. Medyo malagkit iyon kaya naman hindi ako natuwa. Pero dahil hindi sapat ang nakuha ko ay muli akong kumuha at pinahid sa buhok ko pa. Saka ipinahid sa palda ang kamay na malagkit. Magulong-magulong buhok ko. Hinihintay ko ang tinutukoy nitong style pero parang pugad ng ibon ng itsura noon ngayon. Baka matagal talaga.
Ani ko na nagkibit balikat na lang saka bumalik sa akin ng upan. Abala pa rin si Ginoong Rafael sa pagluluto. Shit! Ilang minuto ang nakaraan ay bigla na lang itong napaiktada. Nang tingnan ko ito ay tulala itong nakatitig sa akin. Ang kamay nito ay bahagyang hinahaplos ang sentido nito. Ano nangyari sa'yo? Takang anito sa akin. Hala, baka gumana ng style ng gel. Ngumiti ako dito. Ginamit ko ang gel. Sabi mo'y pang style ng buhok iyon. Gumana ba, Ginoong Rafael? Tanong ko rito. Ginamit mo na parang shampoo? Oh, come on, hindi ganoon yun. Anito na napakamot sa ulo. Ano ba yan? Mali-mali naman pala mga produktong dinala mo rito sa bundok. Tumayo ako at sinilip ang itsura sa salamin. Naku, baka mapagkamalan ako ng mga kaibigang ibon na pugad nila. Ani ko na napangiwi na ng tuluyan. Hayaan mo na, maliligo naman tayo sa ilog eh. Tapos na ang buwan ng dalaw ko. 3 araw lang iyon at nalabahan ko na ang mga ginamit kong pasador. Ang lalabahan ko na lang ay ang mga marurumi naming damit ni Ginoong Rafael. Pagkatapos nitong magluto ay niyaya na ako nitong magtungo sa batis. Ito na rin ang nagbuhat sa labahin na nasa batya. Ang dala ko lang ay ang baon naming pagkain. Habang kasunod namin si Bunsoy na sanay ng lumakad sa madulas na daan pababa sa batis. Alam na rin ni Ginoong Rafael ang pwesto ko sa tuwing naglalaba ko kaya naman doon na nito inayos ang batya ko. Ako nang bahala dito, Ginoong Rafael. Maraming salamat. Ani ko rito. Tumango naman ito at mabilis na ring naghubad at iniwan lang ang kakarampot na tela saka tumakbo palusong sa batis. Napasunod ang tingin ko rito. Napakabilog ng pangupo ni Ginoong Rafael. Siguro hindi nakatikim ng palumpot nito. Katulad din ng puwet ko na hindi naman pinalo ni Nanang. Kahanga-hanga. Usal ko na mabilis na nag-iwas ng tinginan tumingin si Ginoong Rafael sa pwesto ko. Nagsimula akong maglaba at sinubukang ibaling ang buong atensyon doon. Mahigit 1 oras din akong abala sa paglalaba. Nang patapos na mabilis kong hinubad ang suot kong damit kasama ang bra at panty at nilabhan na iyon. Pagkatapos banlawan ay nagsampay na rin ako. Daig ko pa si Eva. Nang lumusong ako'y mabilis na lumipat ng pwesto si Ginoong Rafael. Waring lumalayo sa akin. Ako naman ito sunod pa rin sa kanya dahil akala ko'y naglalaro lang kaming dalawa. Nang mapagod ay nakasimangot na akong tinignan nito. Huminto na rin sa pagsunod. Bakit mo ba ako sinusundan? Nasa mukha nito ang takot. Hindi ko naman siya ilulunod Mukha ba akong masamang tao? Kala ko naglalaro tayo. Nakasimangot na ani ko rito saka malungkot nang tumaliko dito. Lumangoy palayo pero bigla na lang lumusong ito palapit at mahigpit akong niyakap. Drum, sabi ko iiwas ako sa tukso pero kung isang malaking kasalanan ito, bahala na silang maglatag ng red carpet sa impyerno. Magaspang ang tinig nito. Waring nangingiliti sa tenga habang mahigpit niya akong hawak. Nang humarap ako rito ay malawak ang naging ngiti ko rito. Anong kasalanan naman kayang tinutukoy nito? Bakit naman siya magkakaroon ng kasalanan kung yakap lang naman niya ako ng ganito? Kung magkalapit ba kami, kasalanan na iyon? Bakit si Nanang at Tatang yakap din naman nila ako dati ng ganito? Hindi naman yun kasalanan kasi feeling ko nasa langit naman sila ngayon at wala sa impyerno. Tom, I'll just be a sinner. Anito sa katuluyang yumukod at sinakop ang mga labi ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat na gawin sa labis na pagkabigla. Ang kamay nito'y sumapo sa pisngi ng aking pangupo at waring iniaangat ako. Kaya naman kumapit ako sa bewang nito. Hindi mahirap iangat ang sarili dahil nasa tubig naman ako. Ipinulupot ko sa bewang nito ang mga binti ko habang hinahayaan ito sa ginagawa nito sa aking mga labi. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi ko naramdaman ang ganitong pakiramdam dati. Ngayon lang, yung pakiramdam na gusto mo nalang idikit ang katawan mo sa matikas nitong katawan. Ang hayaan itong halikan ng aking labi na wari-wala ng bukas. Drum, move your lips to. Anito, nang bahagyan nitong paghiwalayin ang labi naming dalawa. Saka nito muling sinapo ang bato ko habang ang isang kamay nito'y nasa aking pangupo. Tubugon ako sa halik nito. Hindi ako bihasa ngunit mukhang naibigan naman ito ang paggalaw ng labi ko. Nang maghiwalay ang labi namin dalawa, ay kapwa hingal kami. Ginagawa mo kong makasalanan? Ani Rafael sa akin. Bakit? Mukha ba akong sa Satanas? Takang tanong ko rito.
Pakiramdam ko'y kumapal ang labi ko dahil sa matagal na halikan na pinagsaluhan namin dalawa. Napabungis-ngis ito at umiling. Dumped her. Anito, ang dalawang palad nito'y sumapo sa pangupo ko't gigil na pinisil iyon. Nakakagigil bang aking pangupo, Ginoong Rafael? Tanong ko rito. Anito na yumuko upang magtama ang tingin naming dalawa. Sa kawaring sinusundan ng labi ko at panakanakang hinuhuli iyon at hinahalikan. Humakbang ito habang yakap ako patungo sa malapad na bato kung saan paborito kong pwestuhan kapag naglalaba. Ginoong Rafael? Takang tanong ko rito nang paupuin niya ako roon. Pinag-aaralan mo na ba ngayon ang itsura ng aking kabibe? Sige lang, Ginoong Rafael. Kabisahin mo upang matutunan mo na yung iguhit sa susunod nating aralin. Ani ko rito. Mali ito. Akmang iiwas ito ng tingin ngunit pinagros ko ang binti upang hindi ito makaalis. Wala tayong ginagawang masama, Ginoong Rafael. Pero wala kang ideya sa nangyayari ngayon. Sa sobrang inosente mo, sa dami ng hindi mo alam sa mundo, inaabuso ka na. Inaabuso mo na ba ako, Ginoong Rafael? Tanong ko dito. Mabilis naman itong umiling. Ito bang gusto mong gawin natin na ginagawa lang ng magkasintahan at mag-asawa? Tanong ko rito. Oo. Nag-iwas ito ng tingin. Gusto mo bang maging kasintahan ako? Pero kapag nangyari iyon, hindi mo na ako dapat iwan. Ani ko rito. Malawak ang ngiti dito. Tinanggal ko ang binting nakapatong sa balikat nito at umayos ng upo paharap dito. Nais kong maranasan na magkaroon ng kasintahan. Maaari ba kitang maging kasintahan? Ani ko rito. Shit, kahit maging makasalanan na. Ani to sa akin. Oo, kasintahan na kita. Hindi ka na dapat makipag-usap sa iba't kung ano man ang gagawin natin ngayon at sa mga susunod pa. Tayo lang ang gagawa noon, naiintindihan mo na? Oo, Ginoong Rafael. Ngiting-ngiti na ani ko rito. Naguguluhan man ako pero kung ito lang din ang paraan upang hindi na ako mag-isa sa lugar na ito ay handa akong gawin. Higa. Utos nito sa akin. Sumeryoso mukha nito habang ibinabalik ang mga binti ko sa balikat nito. Makasalanan ba ako kung gusto kong manatili sa tabi ko ang Ginoo? Isa bang pagbabawal iyon na bumalik sa iniwan nitong buhay sa syudad? Tandaan mo. Tayo lang ang pwedeng gumawa nito. Walang iba. Ako lang ang hahaplo sa'yo, ang hahawak sa'yo, hahalik sa'yo at aangkin sa'yo. Mariin ang titig ko kay Rachel. Waring nag-iisip ito tungkol sa sinabi ko ngunit ngumiti rin ito ng pagkatamis-tamis. I'll make sure na may uuwi ko ang babaeng ito sa The Alphas Town. She's so perfect. Hindi rin maitatanggi na kahit saglit pa lang kami magkakilala ay gusto ko na siya. Gusto ko siyang bakuran at protektahan sa magulong mundo. Kahit tiyak kong hindi ito sigurado sa mga bagay-bagay, I'll make sure na hindi na magbabago ang desisyon nito. Akin na siya. Akin lang siya. Maingat kong ibinaba ang binti niya, tinulungan siyang makaayos ng upo. Hingal na hingal pa ito na namumula ang mukha. Alam mo, Ginoong Rafael, parang narinig ko na rin yung daing na kumawala sa akin kanina. Pamilyar ang tunog. Talaga? Iisa lang ang pumasok sa isip ko na tinutukoy nito. Tiyak na sa nanang at tatang niya narinig ang daing na iyon. Kala ko no'y nahihirapan si nanang sa kanyang daing. Hindi pala. Ngayon, alam ko na. Ang alin? Aliw na tanong ko rito. Na nasasarapan sila ni tatang. Akala ko nga noon ay inaaway ni tatang si nanang. Minsan pa'y sabi ni nanang, "Bilisan mo, Barbo, bilisan mo." Akala ko na may nagkakarera sila. Ngunit nang sumilip ako sa kanilang silid, hindi man tunay pero parang nangangabayo si nanang. Napabungis-ngis ako at inalalaya na itong bumalik sa tubig. Mabilis naman itong ipinulupot ang binti sa bewang ko. Bumalik kami sa malalim na parte na magkayakap lang. Tahimik na ito. Anong iniisip mo? Tanong ko rito. Iniisip ko lang kung mauulit pa yung ginawa mo sa kabibi ko. Napakasarap kasi sa pakiramdam. Naibigan ko. Kung maaari, gawin mo ulit sa akin. Inosenteng babae. Dahil walang ideya sa mga bagay-bagay madali lang nitong nasasabi ang tumatakbo sa isip nang hindi nahihiya. Of course, if you want.
Marahan kong hinalikan ang kanyang noo. Kailangan ko pa rin namang magtimpi pa. Hindi ko siya kailangan biglain. Baka ma-shock at matroma dahil na lang nabigla ito. Lalangoy muna ako, Ginoong Rafael. Tinapik nito ang balikat ko. Hinayaan ko naman itong lumangoy palayo. Saka ko lang napakawala ng hiningang kanina papigil-pigil. Masakit na masakit ang puson ko kaya naman nagtungo ako sa malaking bato. Hindi naman siguro nito napansin ang pagpunta ko rito. Kanina pa nito gustong magpasabog. Nagtimpi lang para kay Rachel. Ginoo? Napaiktad ako sa labis na gulat. Hindi nga lumusong patungo dito si Rachel, nakita ko naman itong nakasampa na sa malaking bato kung saan ako nagtatago. Pinanonood na pala nitong ginagawa ko. Nahihiya ka sa akin? Tanong nito. Oh God, alam nga namang gawin ko ito sa harap niya. Nasa ng dignidad ko kung gagawin ko iyon. Bitin na lumangoy akong paalis sa pinagkukublihan. Pakiramdam ko'y nag-iinit ang buong mukha ko sa kahihiyan. Tapos itong babaeng ito, ang ganda-ganda pa ng ngiti. Akala mo na may nakatulong iyon para kumalma ako. Lumangoy ako ng lumangoy, baka sakaling kumalma ako pagkatapos maligo. Ganoon din naman si Rachel, napakanta-kanta pa. Hindi ko lang alam kung ano ba yung kanta niya dahil hindi naman pamilyar sa akin. Hindi ko rin alam kung nasa tono ba siya. Ang alam ko lang ay feel na feel niya. Pagkatapos namin maligoy, nagyaya na itong umuwi. Mukhang naubos ng energy niya. Sa bunsoy na natutulog lang naman pagdating ay binuhat ko na rin. Pagka-uwi namin ni Ginoong Rafael ay agad ako nagtungo sa likod bahay. Tiyak na nagtataka ito kung bakit bigla ang pananahimik ko. Bunsoy, huwag ka sabi dyan. Saway ko sa makulit na baboy na patungo sa butas. Hindi ka na naman nakikinig sa akin. Ano ba sabi ko sa'yo? Huwag kang pupunta dyan, baka kasi mahulog ka. Kinawag-kawag lang naman ito ang buntot niya. Rachel? Tawag ni Ginoong Rafael sa akin. What's wrong? Wrong? Alright. Tanong ko rito. Anong problema? Bumuntong hininga pa ito at lumapit sa akin. Wala, sadyang makulit lang sa bunsoy. Yun lang ba? Kanina ka patahimik. Nasa batis pa lang tayo. Wala namang makulit na baboy sa batis kanina. Natulog lang naman siya doon. Sinapon nito ang pisngi ko at bahagyang inangat. Nagtama ang tingin namin dalawa. Tiyak na pinag-aaralan nito ang mukha ko sa paraan nito ng pagtitig. What's wrong? Bigla ko lang kasing naisip na hanggang kailan ka mananatili sa tabi ko. Parang nagiging salbahe ako kasi parang nais kong manatili ka na lang dito. Hindi pagiging salbahe ang gustuhin mong manatiling isang tao sa tabi. It's fine. I'm not sure kung hanggang kailan ako dito pero ang tiyak ko lang. Ayaw kitang iwan dito. Nangilid ang luha ko. Patawad, Ginoong Rafael. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Bulong nito sa akin. Pilit kong iniyuyo ko ang ulo ko pero hawak-hawak nito iyon. Pinunasan na nito ang naglandas na luha sa mata ko. Namimiss mo siguro ang nanang at tatang mo, no? Kaya ka emosyonal. Babalik din naman sila. Huwag ka nang malungkot. Malabo na silang bumalik. Yun sana ang gusto kong sabihin dito pero mas lalo ko napaiyak dahil naalala ko na kahit anong gawin ko ay hindi na sila babalik. Masyadong mataas ang pinuntahan nila. Sa dabi pa nga ni Papa God. Nakalimutan akong isama. Tana. Kinabig na ako nito't niyakap. Nangungulila ako sa kanila. Tiyak na namimiss ka na rin nila. Subukan natin silang kontakin kapag bumaba tayo sa bayan. Diyos ko, sa labis na pag-aalala ata ni Ginoong Rafael ay nasasabi nito iyon. May telepono ba sa langit? Wala yata silang telepono. Mas naiyak na ani ko rito. Susulat tayo. Ngunit nakalimutan ko silang padala ng papel at panulat. Paano sila tutugon sa ating liham? Hindi rin namin alam kung may address ba doon. Rachel, sa dami ng pwedeng paraan tiyak na makakausap mo si nanang at tatang mo. Bumuntong hininga ko't kinalma ang sarili. Sa bagay, hindi kami nagkakaunawaan nito dahil tsak na iniisip nitong nasa ibang lugar nga lang ang magulang ko. Sige na, babalik na ako sa ginagawa ko. Magpahinga ka muna. Ako na magtutuloy dyan. Parang musika iyon sa aking pandinig. Tumungo ako dito at mabilis na itong iniwan. Pagpasok ko sa kubo'y tinungo ko ang silid ni nanang at tatang. Marahan kong tinanggal ang alambreng nakatali sa pinto. Nang matanggal iyon ay marahan ko itunulak saka pumasok doon. Muling naglandas ang luha ko nang makita ko ang larawan namin tatlo.
Nakaupo sa kama sa isang pribadong ospital kung saan ako nagising na walang alaala. Katabi ko si Nanang at Tatang. Malawak ang ngiti ng dalawa habang napapagitnaan ako. Hindi uso ang larawan noon kaya naman wala daw akong larawan noong bata pa ako. Nakuhanan lang kami dahil sa isang doktor na nag-alok. Saka kami nito binigyan ng kopya. Takot na takot ako noon pero hindi sumuko si Nanang at Tatang. Nagkwento sila ng mga alaalang nakalimutan ko na. Hindi man bumalik, tumanim naman sa akin ang mga kwento nila. Para din akong bagong silang na sanggol noon. Ultimo ang paglalakad ay hindi alam gawin. Hindi nila ako sinukuan. Siguro kasama ko pa sila kung nakinig talaga ako sa kanila. Sana'y hindi na lang ako lumabas ng araw na iyon. Kasalanan ko talaga kung bakit wala na sila. Dinampot ko ang larawan saka naupo sa papag. Nang, Tang, sana pala binigyan niyo po ako ng kapatid. E di sana may kasama ko dito. Tiyak naman po kung iiwan pa rin ako ni Ginoong Rafael. Tiyak na hanapin pa rin ito ang buhay sa syudad. May iwan pa rin kami ni Bonsoy dito na kabilang dalawa. Nang, sana kasi sinama niyo na lang po ako dyan. E di sana sama-sama tayo, buong pamilya natin. Nangako akong hindi bababa ng bundok. Hindi ako aalis dito at mag-iibang bayan. At gagawin ko po yun. Hindi po ko lalayo. Hindi ko sisirain ang pangako ko sa inyo. Gamit ang laylayan ng palday, pinunasan ko. Ang luham bumasa sa mukha ko. Tumutulo na rin ang sipon ko kaya naman pinunasan ko na iyon. Nang mapansin kong hindi mapakali sa Bonsoy sa tapat ng pinto'y mabilis kong pinunasang muli ang luha ko. Ibinalik ang larawan ni Nanang at Tatang sa lumabas ng silid at ibinalik sa pagkakaalambre ang pinto. Saktong pumasok sa Ginoong Rafael na pawisan. Nagugas ito sa banggerahan at saka gamit ang suot nitong damit ay pinupunasan nito ang pawis. Nang hindi makontento'y hinubad na niya iyon. Ayos ka na ba? Tanong niya sa akin. Ngumiti naman ako dito at tumango. Kahit hindi. Maghahanda ako ng merienda natin. Imporma nito sa akin. Naupo ako sa upuang kahoy. Sa Tatang ang gumawa noon. Matibay pa rin naman. Pinonood ko ito sa ginagawa niya. Sabi niya spaghetti daw iyon. Nakatikim na ako noon. Pasalubong ni Nanang. Tag 25 daw iyon, isang supot. Naisingit lang niya sa pagbili dahil dinadagdagan daw ng tender yung bayad sa kanya. Hindi ko nga din napansin na may ganoon palang binili si Ginoong Rafael. Pinanonood ko lang ito. Mukha namang alam nito ang ginagawa niya. Nang mapansin kong hirap siya sa pagpapaapoy ng kalan ay tumulong na ako rito. Kailan ang sunod na baba mo sa bayan? Kapag nakaani uli ako ng gulay, ibababa ko agad. Kailangan may benta agad iyon para hindi masira. Sasama ko. Natigilan ako't napatingin dito. Hindi na, kaya ko naman. Sasama ko. I'll make sure na safe ka. Saka ituturo mo sa akin kung sino yung manghulyo na tinutukoy mo. Yung matandang nagpapasayaw sa akin? Bakit? Ikaw na lang ba sasayaw? No, Rachel. Sasapakin ko lang. Dahil hindi mawala sa isip ko na ginawa niya iyon sa iyo. Mukha nga talagang masamay pinagawa niyang iyon sa akin. Sige, ituturo ko siya sa'yo. Pero mga kuka, isang sapak lang ha. Napabungis-ngis ang lalaki sa sinabi ko rito. Kiss mo nga ako para may inspirasyon naman ako sa ginagawa ko. Ha? Kapag kinis ba kita, sasarap yan? Turo ko sa hinahanda nito. Parang sinasabi mo naman hindi masarap ito. Wala ko sinabi. Ito no. Inginuso ko ang labi sa kaakmang ilalapat sa pisngi nito ngunit ibinaling nito ang mukha paharap sa akin. Saka nito mabilis na hinuli ng labi nito ang labi ko. Nang maghiwalay ang labi namin ay may nakaguhit ng ngisi sa labi nito. Mas lalong naging gwapo siya sa paningin ko. Sabi ni Tatang noon, humanap daw ako ng katulad niyang makisig. Pero iba ata ang pamantayan ni Tatang ng makisig. Dahil sa paningin ko, makisig ang Ginoong ito. Hindi katulad ni Tatang na hawig ang isang sigang lalaki sa bayan. Maupo ka na doon. Hintayin mo ako matapos dito. Ngiti-ngiti na tumango ako rito. Masarap sa pakiramdam na may nagsisilbi sa'yo. Susulitin ko na ang kasipagan ni Ginoong Rafael. Tapos ikikis ko na lang siya upang mas ganahan siyang kumilos. Medyo may katagalan din ako naghintay. Nang ihain ito ang spaghetti sa harap ko, tuwang-tuwa ako. Nangilid pa ang luha ko sa galak. Ginoong Rafael,
Ikalawang pagkakataon ko palang itong matitikman. Huwag kang umiyak. Hayaan mo papunta natin sa bayan, kakain tayo sa Jollibee. Masarap ang spaghetti nila doon. Talaga? Ibig kong gawin natin yan. Hulog ka ng langit sa akin, Ginoong Rafael. Hinaplos nito ang pisngi ko sa kapabirong pinisil. Kain na. Tikman mo ang specialty ko. Malakas ang loob na anito. Mabilis na dinampot ko ang tinidor ngunit sa pagitan ng pagmuya ay kusa akong natigilan. Masarap ba? Tanong nito sa akin. Kumalat ang init sa dila ko hanggang sa maramdaman ko ng buong mukha na. Inoo? Why? Takang anito. Ayokong mawala ang kumpiyansa niya ngunit hindi ko magawang lunukin iyon para na ring tutulo ang sipon ko. Iluwa mo. Sununod ko naman ito. Sa nalo nito ang inuyako at itinapon. Naghugas muna ito ng kamay sa kahinila ang plato. Hindi ako kumibo. Nanatili ako sa pwesto at pinanood ito nang tikman niya ang inihain niya sa aking spaghetti. Hindi ganoon ang lasa ng spaghetti na dala ni Nanang noon. Shit! Inihit ito ng ubo. Tumakbo ito sa galon kung saan nakalagay ang inumin na sinahod ko kanina sa poso na ginawa ni Tatang. Habol-habol nito ang paghinga, saka ito tumingin sa akin. Halata sa mukha nito ang shock, saka lang naalalang bigyan ako ng tubig. Bakit hindi mo sinabing maanghang? Nalalaki ang mga matang tanong ni Ginoong Rafael. Ikaw ang hindi nagsabi na ganyan, Ginoong Rafael. Pinakain mo ako ng sobrang anghang na pagkain. Naluluhang ani ko rito. Tumayo ang lalaki at sunundan ko ng tingin ang gagawin nito. Inaangat nito ang garapon na mukhang iyon ang ginamit nito sa paggisa kanina. Ano to? Hindi ba ito mantika? Ang tawag sa kapatagan ng ganyan ay chili oil. Shit! Malutong na mura nito. Tinakpan ko ang tenga ko dahil parang wala itong balak huminto sa pagmumura. Masama na rin ang tingin nito sa lutuan kung saan ang spaghetti na iniluto nito. Nagluto nga, hindi man lang tinikman ang inihaing pagkain. Hindi ko rin naman napansin na ginamit nito iyon. Purong mantika pa naman na iyon nakalagay sa kulay pulang garapon. Wala na rin ang sili dahil paborito ni Tatang noon na gumawa ng ganoon na tinatanggal na ang sili. Natutunan ko lang iyon kaya ganoon na ako kung gumawa ng chili oil.